Ayun na kasi nag-identify siya siguro as a woman. Kaya she feels na misgender siya. Wala nga siyang Ay! Ano ba? Kung siya ay miyembro ng LGBTQ, ang next naman ay nagparetoke ba siya? Oo. Kaya diba sinagot ni Stella, ang ganda rin ng sagot. Ay, oo na. Oo, anong sinabi? Eto, nasa sulat. Basa. Matuloy ito si Zijan at mahipa na ng hangin. Maging gay na. Dahil sa napaka-effective niyang pag-portray ng mga gay role. Tigilan na raw ang kakatitig sa ano ni Baron. Ha? Oo, meron nag-comment ang ganon. Oo. Kasi naman, naka-boxers lang siya. Oo, di ba? Hindi ka ba nagkaroon ng relasyon na girl-den? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito si Ate Brenna! Ito naman po si Papa O. Yan ang pangaba. Ang lagi nyo inihirit sa... Ay! I-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichichika na namin dali. Second voice ang lola. Ang taray na, tignan mo, punong-puno yung tindahan natin ngayon. Oo nga, Diyos ko, sinuplayan po kami ng Ultra Mega. Oo, dahil Ultra Mega yung mga wholesale na Yes! mga paninda sa mga sari-sari store dyan kumukuha. Kaya mas marami talagang nabibili sa budget natin pag dyan tayo namili, no? Oo, and speaking of Ultra Mega, naku mamaya meron kaming ibabalita sa inyo. Baka kayong manalo ng isa sa mga, sa 16 kotse na pamimigay dyan. Oo. 16! Yes. Baka naman Ultra Mega, pero mamaya ang mechanics, okay? Oo nga, baka naman iba lang tayo. Oo nga, 11 na lang iparapot. Ha? Ay, naku, ganun. Pasabog din ng Ultra Mega. Anyway, diba? naku, ito na syempre, mga pasabog natin, nakakaloka ito, Oh. no? Dahil umatin sa isang forum itong si Jude Bacalso. Kilala mo yun? Ito ba yung nagpatayo daw dun sa isang waiter ng 2 hours? Oo. Oh! Sabi niya, valid naman daw ang kanyang complaint. Ano nga sinabi niya, Doy? Ay, eto na yung sabi niya, nasa sulat. Basa. I had a valid complaint. I was misgendered not once, but 3 times. When it happened, my standard response is always humor. Inclusivity is very important, especially when you're in a public-facing industry. Misgender daw kasi siya. Ano bang ibig sabihin pag misgender? Yung nagkakamali ng pronoun. Halimbawa kung nag-identify ka as a woman, tapos tinatawag ka na sir, he. Yun. So yun daw yung nami-misgender ka. So ano gusto niya? Gusto siguro niya, ma'am. Miss. Ano yun, Mama Loy? Lalaki naman siya. Ano yun? Mag-a-adjust yung waiter sa kanya? Ayun na kasi nag-identify siya siguro as a woman. Kaya she feels na misgender siya. Wala nga siyang Ay! Ano ba? Teka. Ang luto. Nakita mo ba? I'm sure, Mama Loy. Kahit bis babae yan at mahaba ang buhok niyan, nakatayo pa rin yan umihi. What? Ikaw naman, di mo naman nakikita. Grabe. Malay mo nakaupo. Hey, Mama Loy, kung nakaupo yan, di sumawsaw yung ulo niya sa inigo. Alam mo, ang lupit-lupit mo. Kakaloka ko. Nakakaloka si Brenna. Sabi lang. Kaya wala ako nakatayo umihi. Ha? Kaso Ikaw ba? Dito hindi nakasawsaw. Ha? Ay, nako, diba? Iba-iba opinion ng mga tao dyan. Dito, diba? Siyempre, ang dami nakataas
mataas ang kilay. Mm. Oo, dahil parang umusok na naman ang tenga nila at ilong nila sa galit dahil naalala na naman yun. Dahil nga naglabasan itong mga pahayag ni Jude Bacalso. Oo, tinan mo naman, sumagot ngayon si Rosana Roses. Ay, oo. Eto na, nasusulat. Anong sabi? Sabi ni Rosana, Oh. ang madilim na katotohanan ay gusto mo tanggapin ka ng mga nakapaligid sa'yo na babae ka. Eh, hindi mo nga matanggap sa sarili mo na pangit na lalaki ka o nga. Sinabi ba talaga ito ni Rosana? Baka naman fake news to. Sinabi niya, ayan yung nasa... Sinabi nga ni Rosana yan sa kanyang post. Hello. Uy, tumatawa ko dahil natawa ko sa post, ha. Hindi ko tinatawa ng yung itsura. O ba, kuya? Bakit? Parang sa pangit ka na to. Uy, grabe ka naman. Di rin naman tayo kagandahan, di. Grabe ka. O, ayun na nga, di ba? Nag-opinion na si Rosana Roses. Ang dami nag-agree sa comment ni Rosana. Alam mo na mahirap kasi talagang mag-opinion tayo tungkol dyan, lalo na bahagi rin kami ng LGBTQ community, di ba? Kaya lang, syempre, kung kaya niya mag-bihis ng babae, kung hindi ko naman kaya mag-bihis ng babae, at tawagin akong sir or ma'am, hindi mo ako na-offend. Ako din. Minsan tinatawag akong ma'am, okay lang. Ako din. Minsan tinatawag akong sir, okay lang. O, anong diferensya doon? Unang-una, ikaw ang nagbago ng sarili mo. Di ba? Pag umiihi ka naman, tinataptak mo pa rin yan. Diba? Hindi naman siya nagpapu. Ha? Di ba ba? Di sana sinabi yan nagpapu. Lumilipad yung P-word today. Pero ang ganda ng isang sinabi ni Icy Gerenay. May isang interview na panood ako niya na tinatanong siya tungkol dun sa issue ng nami-misgender. Siya daw, sabi niya ganun, dahil gusto nga natin i-educate yung ibang tao tungkol dun sa gender sensitivity, di ba? So, minsan, pag alam natatawag siya ng ma'am, dinadaan na din niya sa humor. Sinasabi niya, naku, hindi ako Little Miss Philippines. Mr. Pogi na po ako. Dinadaan niya sa ganon. Kasi nga naman daw, pag galit yung pinairal mo towards sa ibang tao, parang hindi mo mabibridge yung message mo na gusto iparating sa kanila. Kasi nga parang may hindrance na nagagalit ka. Correct. Pagka ganyan na lagi mong inaalala yung itatawag sa'yo or nami-misgender ka, di ba? Hindi malayo na sa loob ng isang linggo, ilang beses ka makikipag-away. Oo nga. Hindi ko sinasabing hayaan mo na lang kung sir ang itawag sa'yo, hindi pa. Talagang tanggapin mo ang katotohanan na nag-a-adjust pa rin ang mga tao sa pagtawag kung sir ka ba o ma'am ka pa. Otherwise, i-educate mo nga sila. Di ba? Pero para patayuin mo na yung 2 oras, dahil na misgender ka lamang, ay Diyos ko po. Kasi kung lagi kang ma-o-offend sa mga pag-misgender o maling pronoun ang ginamit sa'yo, baka yan ang maaga mo ikamatay. Pagka-poisy, pagka-high blood, hindi ba? Dapat i-smile ka na lang, no? Ano masasabi mo dyan, Brenda? Ay naku, Jude, diyan ka na lang sa bahay niyo, huwag ka na lumabas. Grabe naman, Brenda, bakit? Kaya magpa-order ka na ng pagkain dyan sa inyo kasi nami-misgen ka na lang eh. Point, no? Pwede, pero ang hirap kung hindi lumabas. Oo, di ba? Ay, diba? Pero yun nga ang ating society nag-evolve naman na. Diba dati yung mga hindi tanggap, ngayon tanggap na, naglipunan. So, siguro yan, parte ng proseso para mas maging bukas at mapagtanggap yung ating mga kababayan dun sa atin sa LGBTQIA+ community, no? Basta huwag na tayo ma-offend pag tinawag tayong sir. Kasi binago naman natin ang ating sarili. Yung iba nga, di ba, tiyatawag pang sir, pero babae naman talaga. Oo. Siguro yun ang mas may karapatang ma-offend, no? At saka lalo yung mga nasa service industry, di ba? Ngayon, sinasabihan sila ng mga companies nila sa training nila na minsan, it's better to ask kung ano yung preferred na pronoun na gamitin dun sa customer. I think magandang step yun na yun, para nga maiwasan yung pagka-misgender. Ayan ha, bahala na kayo dyan. Mag-comment kayo below kung anong reaction nyo dyan. Baka mali naman din kami. Oo nga. Anong opinion nyo? Tama yan, sir! Okay lang.
Hindi ako nagagalit. Pero off-cam, sasabunutan mo sa mga. Kilala kita. Uy, hindi. Wala, just lang. Hindi talaga. Wala. Alam mo yan, kahit sa airport, di ba? Oo, sa mga hindi nakakaalam, pwede ko bang aminin dito, Morena, na part ka ng LGBTQ? Hindi, kuya. Babae ako. Alam mo, dapat na nagre-reklamo dyan sa nami-misgender si Morena eh. Dahil ang dalas-dalas siya na sa sir. Hindi ka ba nagkaroon ng relasyon na girl din? Totoo, Rena. Ba't hindi mo pa? Hindi naman. Oo, ha? Mahina ang boses, ha? Baka gusto mong batiin dito. Ay! Bigla ko ito naalala si Stella SB19. Dati, tinabash siya, sinasabi, ano siya, member siya ng LGBTQ, na bading siya. Oo, alam mo, hinangaan ko tong batang ito, ha? Ang galing niya, no, with flying colors ang sagot niya noon. Na sabi nga niya, di ba, kung sakali man na siya ganun, anong problema? Meron bang naapekto ang tao sa kanya? Di ba? Wala naman. O dahil graduate na siya, doon sa isyong kung siya ay miyembro ng LGBTQ, ang next naman ay nagparitoke ba siya? Oo. Kaya di ba sinagot ni Stella, ang ganda rin ng sagot? Ay, oo na. Oo, anong sinabi? Eto, nasa sulat. Basa. SB19 Stel, ang yabang na. SB19 Stel, ang taas na ng ihi. Ganyan dapat ng mga bash. Hindi yung Stel, nagparitoke. Napakaluma. Wala bang bago? Stel, retokado ang ilong. O tapos, walang bago. Tapos yung iba, pagtatabihin yung picture noon at picture ngayon. Mas maganda naman ako mag-edit. Pa-edit mo na lang sa akin, libre. Oo, diba? Diba? Parang lalo pang yung sinasakyan ni Stel. Oo nga. Ang mga issue. Dapat ganon, hindi ka napipikon, diba? Bagkus, sakyan mo sila. Kasi pag ito, sinagot mo ng seryoso, lalo ka nilang bebenggahin. Lalo ka nilang ibabash. Kasi, siniseryoso pala niya ang bashing, ha? Sumasagot, ha? Di ba? Parang ganon. Manganganak itong bashing sa kanya. Ganon. Oo nga. Diba? Ako, one time, may nagsabi sa akin, bakla ka, Oji, bakla ka. Natawa si Reno. Ba't ka natawa? Wala ko eh, bakla ka naman talaga eh. Ay, hindi! Kung nga nagturo sa'yo na tumatawa siya, di ba? Bakit hindi dinaruan? Kandoka ka. Siyempre, karakter ko lang naman yun dito. Uy! Di ba? Ay, naku. Dito nga, di ba? Pag sineryoso mo kasi ang bashing, sinagot mo ng seryoso, hindi mo naman sila kilala ng personal at hindi ka rin naman nila kilala ng personal. Bakit mo sila saseryosohin ng sagot? Di ba? Kaya katulad dito, kung dumampot na naman kayo sa Reddit, oo, dumampot kami. Happy? Ganun lang. Di ba? Ganun lang naman ang buhay. Talaga lang dadamputan naman kami ng balita kung saan-saan, di ba? Ang importante, kini-credit naman natin ay pag meron tayong binampot, Pwede di ba? kayo rin, maggawa rin kayo ng vlog. Dumampot din kayo dyan. Arte-arte nyo. Hindi ka magalit sa kanila? Hindi. Hindi ka naman nagalit din sa nag-bash na bakla ka? Slide. Yung tao niya talaga! Sabihin pa kaya ng tombo. Sabihin ko, kilala ko. Kilala ko.
Kakaloka ka. Kaya tama yung attitude ni ni Stel. Oo, tama yun. Pasok yun. Minsan nilalaro na lang yung mga backer. Oo. Di tapos ng issue, di ba? O di another issue na naman to. Parang gano'n. Di ba? Oo. Since na pinag-usapan natin yung LGBTQIA, bigla ko naalala itong eksena ni Zijan Haranilla tsaka ni Miggy Jimenez na kinasal sila doon sa di ba? Sa High Street. May mga ilang netizen na nagsasabi na hindi daw kaya matuloy ito si Zijan at mahipa na ng hangin, maging gay na, dahil sa napaka-effective niyang pag-portray ng mga gay roles. Siyempre pag isa kang actor, talagang kahit anong ibigay sa'yo, for as long as kaya mong gawin, kaya mong gampanan at kaya mong palabasin na totoong ikaw yung character. Pasok ka sa pagiging isang mahusay na aktor. Kahit naman si Miggy Jimenez, nakipaglaplapan na yan. Kung kani-kanina, meron pa siyang threesome sila. Pero hindi ko mahalatang bading. Parang talaga yung alam mo yung parang si Elijah Canla. Nakipag-kissing na rin kay Kokoy De Santos sa Game Boys. Diba? Pero hindi naman bading siguro. Ganon. Hindi, walang ganon, di ba? Sa bagay. Meron ngang isang na chichismis pa na bading din daw. Sino? Ngayon pag nag-chismis ka na, oy, grabe naman kayo, porque i-chismis nyo ng bading. Tapos, ano naman ngayon kung bading? O di na, hindi ko na i-chismis. Teka lang. Ang dali Hindi magandang usap sa ganyan. Pero sino nga yun? May mga naririnig-rinig lang ako na bading daw yung gwapong aktor. Na sabi ko, gwapo-gwapo pa naman yung sexy-sexy. Tapos, yun nga, machichismis na gano'n. Wala namang problema kung gano'n siya. Kaya ako, Loy, feeling ko... Kuya, kung mapapansin mo, ang gugwapo ng mga bading na yun. Pansin ko din. Imagine mo, kung kahapon lang tayo naging bakla, di miserable yung buhay. Grabe ka na. Nagagwapo yung bakla kayo. Diba? Makaloka. Kaya nga ang cute pag alam sila sa nagpa-partner, di ba? Pag mga gwapo at tubako. Ay, ang cute. Tapos ngayon, di ba, makakakita ka na sa mga malls, sa paligid ng malls, nag-holding hands na. Or sa street. Sa street, di ba? Nag-holding hands na, parehong gwapo at wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta sila happy. At wala naman silang inaapi, wala silang tinatapakan, at wala naman silang inaagrabyadong tao. Basta magka-holding hands sila. May pinapanigang ka ba, Nay? Sino nga yung John to? Wala na yun. So, ibig sabihin nagkaroon. Sasabi kasi hindi ka pa parang kinikilig siya. Naalala na naman yan. Kasi parang babaeng-babae si Mrena nun Tapos ang kapartner niyang tomboy, parang laki-laki ng tip. Talaga ba? Kaloka. Katulad nito, Loy. Tinan mo, naloka yung mga bating. Bakit? Paano naman kasi si Baron Geisler? Oo nga. Nasa Italy habang siyempre kasama siya dun sa Incognito. Ayan nasa beach siya Grabe parang merong batong panghilod sa Batong panghilod? Diba? Kaya merong nagsabi na hindi na raw kakatitig sa ni Baron. Merong nag-comment ang ganon. Kasi naman naka-boxers lang siya diba? Talagang siguro hindi siya ready, tapos nagkubad lang siya dahil gusto talaga niya matry yung tubig. Diba? Tsaka ang Bukol Express. Nag-express talaga, very expressive. Ba't doon ka ba nakatingin lagi? Wala, hindi. Kumbaga, binabasa ko lang yung comment ng mga netizen. Doon ka nakatingin Diyos ko, wala yun. Wala yan. Small deal. Small ba? Parang di ba? Parang laki kang
Oo, Diyos ko. Parang big deal eh. Sabi tuloy ng iba, parang big deal si Baron Geisler. Oo, Diyos ko talaga napapansin talaga si Baron. Ayan, napansin naman. Oo, diba? Diba, ang kamalayan ng mga bakwa, ay Diyos ko, umiral na naman. Oo. Sana itong incognito ay maging simula ulit ng pagbabalik talaga ni Baron Geisler. Yes. Oo, kasi syempre yung mga chismis sa kanya, yung mga issues sa kanya, na sana hindi na siya umiinom. Pero kasama niya yung asawa niya, di ba? Sa Italy. Bahala ka na dyan, Jamie, ha? Diba? Sayang, walang lugar ang mahusay lang umarte. Dapat mahusay din makitungo, mahusay magtrabaho, diretso lang ang tingin sa trabaho. Yes. Oo, kasi sayang, ang galing pa naman umarte ni Baron, no? At saka parang may batong panghilod pa sa Yung bato ko! Ay, yung bato ko! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood ko sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan ko yung aming episode din, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan click ang notification bell. Kaya pag-click niya kayo, unang-una manonotify na meron kaming latest update, ha? At syempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre nais natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center para sa ating face, skin, body, and wellness. Ang kanilang mga drips po, ang bongga-bongga, pati ang kanilang facial. 1,800 intensive na facial na ang bongga-bongga. At dyan po ang nagpapaganda sa kutis ni nanay. Oh, diba? Wala na wrinkles. Diba? Thank you to Dr. Ria Trinidad. Yes! Parang ready ka na magkita sa face na yan, ha? Diba? Thank you so much po at Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para naman po sa aming gorgeous ng ngiti. At try niyo po ang Chigo Air Conditioning. Naku, napakalamig ang ginaw-ginaw ng air conditioner na yan. Chigo lang po. Hello, Ma'am Rose and Aaron! Hi, Rose Santos. Yes! Ng White House Care. Yes! Nabati na rin lang naman natin yun. Si Romer Gutierrez Sasso. Yes! Ng RCC Staffing Solution USA. Para sa mga teachers. Ay, mga teachers dito na gusto mang ibang bansa, lalo na sa US of A, sa New York, sa Alaska. Yes. Ay, nako, ito ng pagkakataon ninyo na mag-PM lang kayo sa RCC Staffing Solution USA at mag-inquire tungkol doon sa kanilang ino-offer sa inyo, no? Correct. Na pagtuturo. Oo, importante, 2 years kayo may experience dito. At kung gusto yung madala ang pamilya nyo doon, ako, Diyos ko, ang swerte nyo, no? Yes. Basta basahin lang mabuti ang kontrata. Ha? Para malinaw. Ayan, ha? At syempre, Pamrena. Yes! Hello mga ka-update! Kapalo naman po ng aking FB page. Ating Rena po, M-R-E-N-A. Kuya, gusto ko na mag-thank you kay Dong LJ of Smile Creation. Yes. At saka, Kuya, yung Ideal Vision. Yes! Dr. Jessica D. Yeah, Dr. Jessica D. Yes! Yes. Hello po! Ultra Mega Supermarket! Thank you so much! Ay, nabanggit na yung Ultra Mega sa lang, no? Ano yan? Ito yung sinasabi natin na mamimigay sila ng kotse. Oh. Yes, ha? Ayan, syempre yung Ultra Mega, yan po yung nagdamit ng ating tindahan dito. Galing yan sa Ultra Mega. At syempre, ang Ultra Mega ay syempre, dyan galing yung mga nagtitinda sa sari-sari store. Mga bulto-bulto. Tama. Volume ang kuha, ika nga. Wholesale. Syempre, maraming branches yan. Meron siyang 38 branches all over Luzon. Wow! 38! Yes. Abay, nagkalat yan sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal. Diba? And speaking of Ultra Mega, dahil nga wholesale ang prices, abay, meron din pala silang wholesale segment na nagdi-distribute ng mga grocery items sa ibang mga businesses. Wow. Like grocery, supermarkets, mini-marts, at kung saan-saan pa, ha? At meron silang event this coming October 4 and 5 sa Okada. Wow. Ito rin sinasabi natin, pero ito'y exclusive lamang, ha? Sa mga wholesale customers nila, ha? Yes. At yun na nga ang balita natin, Loy, no? Na may mga ipararaffle na 16 na kotse
At more than 2 million in cash prizes. Ay, Oh, grabe. dapat pumunta na kayo dyan, oh. Oo, dapat pumunta tayo. Pasalamat kayo na kami sa Italy, kundi Ha? hanggang kami. Oo, di ba? Pwede din namang iwan nila yung car. Oo, di ba? Ayan, alam mo na, ultra mega. Yes! Oo, Oo. ayan. At syempre pa, ang akin pong panayam kay Enzo Almario. Ay! Oh, kilala mo. Ito yung ano? Ito yung sumama kay Gerald Oo. Santos para ireklamo ang singer, composer, producer, si Danny Tan. Oo, at ito yung naibahagi niya sa ating one-on-one sa kanya. Ito po. Biktima ka rin pala dahil nakasama mo si Gerald sa isang frame. I also had the same experience na na-rape ako. Bakit hindi ka nagsalita noon? Kahit tanungin ko yung sarili ko ngayon, what was running through my head that time, hindi ko alam. Hindi ka tumanggi, hindi ka umalma. Kasi may sudden feeling ka na parang something foreign to your body na first time ginagawa sa'yo. Ano ba to? Anong sensation to? Nagustuhan mo na nung una, kaya naulit ng naulit? Iniisip ko kung may karapatan ba ako magsalita about it kasi tinatanong ko yung sarili ko, ba't parang ginusto mo naman? Ayan, ang kabuuan po niyan sa OGBS Inspires na sa I1PFC na rin po, ha? At syempre pa ating pasasalamat sa Headway Vera Salon sa Nail Cocktails. Yes. Ayan. At syempre pa sa Copiroti. Thank you so much. Thank you ha? po. At ito po uli ang inyong lingkod, Papa Osin OGBS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ay! Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na! Dali! Isa pa! La 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 la. Ichika mo na! Dali! Ichika mo na dali ang iyong jowa. Before pa naman to eh. Bago pa niya na-meet si Janelle. Nung kabataan pa niya tunay? Yung mapuso ka pa nito, Morena. Kuya, batang-bata pa ako niyan. Maliit ka pa noon. Kailan ka ba lumaki? Ayun lang. Kwento mo na, Morena. Hindi, kuya. Bata pa ako nun. Oo? Ilang taon? Mga 19. 19 ano yan? 19 years old. Bakit hindi na naulit? Mas pinili mo ng lalaki. Bakit? Kuya, suwan ako si Daliri. Uy! Ay, Daliri mo naman yan! Kanadila naman.